Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, kailangan munang gumuho ang lahat bago nating matagpuan ang tunay na kahulugan ng tahanan. Sabi nila, ang pinakamatigas na puso ay nabubuo sa pinakamalalamig na palasyo. Ngunit paano kung ang isang iglap sa isang malayong probinsya ay may kakayahang durugin ang pader na yon? Ito ang kwento ni Silakbo Montelirio. Ito ang simula ng pagbagsak ng isang hari. Tapos na ang kontrata mo. Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Silakbo Montelirio na kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioner sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Montelirio Tower. Walang emosyon, walang bahid ng awa. Isa lamang itong katotohanan, isang desisyon na kasing tibay ng bakal. Sa harap niya, isang lalaking nasa edad 40 na may bahid na ng puti sa kanyang buhok, ang halos lumuhod sa pagmamakaawa. Sir Bo, please, 20 taon na po ako sa kumpanya. May pinapaaral po akong 3 anak. Itinuon ni Silakbo ang kanyang tingin sa mga numero sa screen ng kanyang computer. Hindi man lang sinulyapan ng empleyadong nagmakaawa. Para sa kanya, ang emosyon ay isang kahinaan, isang abala sa negosyo. Your performance has been declining for the past 6 months. The numbers don't lie. At sa Montelirio Corporation, ang mga numero ang batas. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang usapan. Security will escort you out. Iyon si Silakbo Montelirio, ang hari ng kanyang imperyo. Isang bilyonaryong walang puso na ang tanging kinikilalang pamilya ay ang tubo at paglago ng kanyang kumpanya. Ang mga tao ay mga numero lamang sa isang spreadsheet. Maaaring palitan, maaaring burahin. Ngunit ang mga hari, gaano man sila kapangyarihan, ay hindi ligtas sa pagbagsak. Ang pagbagsak ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Nasa lahat na ng balita, Bo, financial anomaly, insider trading, the vultures are circling. Sigaw ng isa sa kanyang mga board members sa kabilang linya. Sa loob ng 1 oras, ang pangalang Montelirio, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng iskandalo. Ang board meeting na ipinatawag niya ay naging isang sigawan. Mga daliring nagtuturuan, mga boses na puno ng takot at galit. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Silakbo sa labas. Kahit na sa loob niya ay nag-aalab ang isang bulkang galit. Hindi sa takot na makulong, kundi sa galit na may isang taong nagtangkang sirain ang kanyang pinaghirapan. Kailangan mong mawala sa mata ng publiko, Silakbo. Ang boses na yon ay pag-aari ni Imelda Montelirio, ang kanyang tiyahin, ang nag-iisang tao sa mundo na may kakayahang utusan siya. Isang babaeng may bakal na determinasyon na ang tanging inaalala ay ang reputasyon ng kanilang angkan. Hindi ako tatakbo, tita, mariing sagot ni Silakbo habang nakatanaw sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana. Haharapin ko sila. Huwag kang hangal. Bulyaw ni Imelda. This is not about courage. This is about strategy. Kailangan nating iligpit ang gulo bago kanila tuluyang sirain. Habang ginagawa namin yon, kailangan mo ng isang lugar kung saan hindi ka mahahanap ng media. May inilapag si Imelda na isang susi sa kanyang mesa. Ang lumang beach house ng lolo mo sa Playa Calma. Walang nakakaalam niyon. Magtago ka muna roon. Magpalamig. Hayaan mong kami ang maglinis ng kalat mo. Napatiimbagang si Silakbo. Playa Calma. Ang pangalan pa lang ay parang isang insulto. Isang malayong probinsya na parang binuhusan ng pintura ng pagkabagot at katahimikan. Para sa isang taong sanay sa bilis at ingay ng Maynila, iyon ay isang impyerno. Iyan ang bilangguan ko. Iyan ang iyong santuwaryo. Pagtatama ni Imelda. Gawin mo ito, Silakbo, para sa pangalan ng pamilya. At dahil ang pangalan ng pamilya ang kanyang kahinaan, wala siyang nagawa kundi sumunod. Makalipas ang ilang oras, ang marangyang sasakyan ni Silakbo
ay tumatahak sa isang baku-bakong kalsada, palayo ng palayo sa sibilisasyon. Ang malamig na hangin ng syudad ay napalitan ng maalinsangang hangin ng probinsya. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga puno ng niyog at mga simpleng bahay kubo. Pakiramdam niya ay nasusuka siya sa pagbabago. Ito ay isang pagpapakumbaba na hindi niya matanggap. Ang beach house ay malaki, ngunit lumana, amoy alimuom at puno ng alikabok. Inihagis niya ang kanyang mamahaling bag sa sahig at sinipa ito sa sobrang inis. Nakulong siya. Isang haring ipinatapon sa lupain ng mga magsasaka at mangingisda. Hindi niya matiis ang katahimikan. Lumabas siya at minaneho ang kanyang sasakyan nang walang patutunguhan. Ang tanging gusto ay makaramdam muli ng kontrol. Pinaharurot niya ito sa makitid na kalsada. Ang galit niya ay isinasalin sa bigat ng kanyang paa sa silinyador. At doon, sa isang iglap, nangyari ito. Mula sa gilid ng daan, isang batang lalaki ang biglang tumakbo, humahabol sa isang lumang bola. Napapreno ng todo, sisilakbo. Ang gulong ay umikit sa alikabok. Huminto ang sasakyan, ilang pulgada lamang mula sa bata, na natumba sa gulat at takot. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Lumabas si Silakbo, handa nang magbuga ng apoy. Handa nang sigawan kung sino man ang iresponsabling magulang ng batang ito. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang itinaas ng batang lalaki ang kanyang mukha. Puno ng alikabok, may kaunting galos sa pisngi, ngunit ang mga mata. Ang mga matang yon, ang hugis ng panga, ang paraan ng pagkunot ng noo nito. Para siyang nakatingin sa isang salamin na nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Para siyang nakatingin sa isang imposibleng refleksyon ng kanyang sarili. Isang perpektong kopya na lumiit sa katawan ng isang 5 taong gulang na bata. Nabitawan ni Silakbo ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Ang ingay ng probinsya ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Ang umaga sa Playa Calma ay may sariling musika. Para kay Hiraya Sandoval, ito ay ang pinaghalong tunog ng mahinang hampas ng alon sa dalampasigan, ang huni ng mga ibon, at ang matamis na amoy ng kapeng bagong gawa na nanggagaling sa kanyang munting kapihan, ang kape tahanan. Ito ang mundong binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Isang mundong payapa, simple at ligtas para sa 3 pinakamahalagang yaman niya. Mama, sisinag po. Kinuha yung aklat ko. Ang sumbong ni Bituin, ang kanyang panganay sa 3, na may hawak na isang libro ng mga fairy tale. Ang kanyang mga mata ay kasing kinang ng mga bituin sa gabi, puno ng mga pangarap. Hindi po. Hiniram ko lang. Mabilis na sagot ni Sinag, ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, habang tumatakbo paikot sa mesa. Siya ang sinag ng kanilang tahanan, laging nagdadala ng ingay at tawanan. Sa isang sulok, tahimik lang na nagdodrawing si Dalisay ang bunso. Ang kanyang pangalan ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Dalisay, payapa, at may malalim na pag-unawa sa kanyang mga mata. Ginitian lamang niya ang nag-aasaran niyang mga kapatid. Ngumiti si Hiraya. Ito ang kanyang perpektong umaga. Magulo, pero puno ng pagmamahal. Pagkatapos niyang ihanda ang almusal ng mga bata, binuksan na niya ang pinto ng kape tahanan. Ang kapihan ay karugtong lamang ng kanilang maliit na bahay, isang lugar na naging sentro ng kwentuhan para sa mga taga-baryo. Ilang sandali pa, nagsimula nang dumating ang kanyang mga suki, mga mangingisdang nagpapahinga, mga gurong nagkakape bago pumasok sa eskwela, at ang mga palaging may dalang bagong tsismis. Naku, Hira, nakita mo ba yung bagong dating dito sa atin? Bungad ni Aling Nena, habang nagtitimpla si Hiraya ng kanyang kapeng barako. Taga Maynila daw. Napakayaman.
Ang kotse ay kumikinang sa sobrang mahal. Ang sabi naman ng asawa ko, nagtatago daw. Sabat naman ng isa pa. May malaking iskandalo daw sa kumpanya niya. Stressed siguro kaya dito nagpunta. Pinilit ni Hiraya ng ngumiti. Ngunit sa loob niya'y may kumirot na kaba. Maynila. Ang salitang yon ay palaging nagdudulot ng isang anino sa kanyang puso. Ito ang lugar na kanyang tinalikuran. Isang lugar ng mga pangakong napako at mga pangarap na nawasak. Pinilit niyang iwaksi ang pakiramdam. Imposible. Maraming mayayaman sa Maynila. Hindi lang naman iisang tao ang nakatira roon. Nang makaalis ang mga customer, nilapitan siya ni Bituin. Ang mga tanong ng batang ito ay laging tumatagos sa kanyang puso. Mama, mahinang tanong nito. Yung papa po ba natin taga Maynila din? Natigilan si Hiraya. Ang tanong na yon. Ang tanong na palagi niyang iniiwasan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Anak, ang mahalaga, magkakasama tayo. At mahal na mahal ko kayong tatlo. Higit pa sa sapat yon, di ba? Tumango si Bituin. Pero nakita ni Hiraya ang bahid ng lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na hindi kayang punan ng kahit anong pagmamahal ng isang ina. Bumigat ang dibdib ni Hiraya, dala ng pamilyar na kirot ng nakaraan. Upang ibahin ang usapan at pagaanin ng loob, nagpasya siyang isara muna, sandali ang kapihan, para makipaglaro sa mga anak sa labas. Oh, sige na. Maglaro muna tayo sa dalampasigan. Sino ang unang makakarating doon? Naghiyawan ang mga bata. Naunang tumakbo si Bituin at Dalisay. Ngunit napansin ni Hiraya ang isang bagay. Ang bola ni Sinag ay nasa sahig, pero si Sinag, wala. Sinag? Tawag niya. Walang sumasagot. Nakita niyo ba si Kuya Sinag? Tanong niya sa dalawang babae. Umiling sila. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Si Sinag ang pinakamalikot sa tatlo. Ang laging may sariling mundo. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bakuran. Ang puso niya'y nagsimulang kumabog. Nang mabilis. Sinag! Anak! Sigaw niya. Ang boses niya'y may bahid na ng pag-aalala. Tumingin siya sa kaliwa. Sa kanan, wala. Ang tanging naririnig niya ay ang alon at ang sarili niyang paghinga. Tumatakbo na siya ngayon patungo sa kalsadang bihira na mangdaanan ng sasakyan. At doon, sa dulo ng kalsada, nakita niya ito. Isang mamahaling itim na kotse, nakahinto sa gitna ng daan na parang isang dambuhalang hayop na naligaw sa gubat. At sa harap nito, nakaupo sa maalikabok na lupa ang kanyang anak, si Sinag. Mukhang maayos naman ito, ngunit hindi gumagalaw. At sa tapat ng kanyang anak, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling suit na halatang hindi bagay sa lugar na yon. At nakatalikod sa kanya, isang malakas na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya nang makitang ligtas ang anak. Ngunit agad itong napalitan ng inis. Sinag! Sigaw niya habang tumatakbo palapit. Anong ginagawa mo dyan? Sa tunog ng kanyang boses, dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang pagtakbo ni Hiraya ay biglang bumagal. Ang bawat hakbang niya ay bumigat na parang may nakakadenang bakal sa kanyang mga paa. Ang pamilyar na tindig, ang matalim na linya ng panga, ang mga matang yon, mga matang minsan niyang minahal ng buong puso, at mga matang kinamuhian niya ng may parehong sidhi. Ang mundo ni Hiraya, ang tahimik niyang mundo, ang ligtas niyang mundo, ay gumuho sa isang iglap. Nasa harap niya si Silakbo. Para kay Hiraya, ang oras ay tila huminto. Ang hangin ay naging mabigat, at ang tanging gumagalaw ay ang alikabok na nililikha ng bahagyang ihip nito. Nakatingin siya sa multo ng kanyang nakaraan, isang multong nagkatawang tao at nakatayo ilang metro lamang mula sa kanyang anak. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi galit, kundi takot. Mabilis niyang hinila si Sinag palayo sa lalaki.
Niyakap ito ng mahigpit na parang isang kalasag. Ayos ka lang ba anak? May masakit ba sa'yo? Bulong niya. Ang mga mata ay hindi inaalis kay Silakbo. Okay lang po mama. Nagulat lang po ako. Sagot ni Sinag habang nakatingin din ng may pagtataka sa estranghero. Tumayo si Silakbo ng tuwid. Ang gulat sa kanyang muka ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Ibinaling niya ang kanyang mga mata mula sa bata patungo kay Hiraya. Ang babaeng nasa harap niya ay iba na. Wala na ang lambot at pag-asa sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang pader na gawa sa katatagan at sama ng loob. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita pa rin niya ang bakas ng Hiraya na minsan niyang minahal. Hiraya, sabi niya. Ang pangalan nito ay parang dayuhan sa kanyang dila. Anong... Hindi niya matapos ang tanong. Paano mo itatanong ang isang bagay na napaka-imposible? Anong ginagawa mo dito, Silakbo? Putol ni Hiraya. Ang boses niya ay matigas at walang anumang init. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang anak. Ang probinsyang ito ay napakaliit para sa isang tulad mo. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Silakbo. Business, pleasure, pareho lang, pero hindi yan ang mahalaga. Itinuro niya si Sinag. Sino ang batang yan? Naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang lakas ng loob niyang itanong yon, na para bang wala siyang alam, na para bang wala siyang kasalanan. Wala kang pakialam. Bago pa man makasagot si Silakbo, dalawang maliliit na boses ang nariinig nila mula sa di kalayuan. Mama! Sino po siya? Dumating sina Bituin at Dalisay. Tumatakbo palapit. Huminto sila sa likod ng kanilang ina. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa habang nakatingin sa matangkad na lalaki. Ang paghinga ni Silakbo ay tila nanakaw mula sa kanyang baga. Hindi lang isa, 3. Isang batang lalaki na kopya niya at 2 batang babae na may mga mata at ngiti ni Hiraya, ngunit may hindi maikakailang bakas ng kanyang mga tampok. Ang matematika sa kanyang isipan ay hindi maaaring magkamali. Ang mga taon, ang kanilang hitsura. Ipaliwanag mo ito, Hiraya. Utos niya. Ang boses niya ay bumaba. Nagiging tunog ng isang CEO na humihingi ng report. Sila ba ay... Tumigil ka. Maring sabi ni Hiraya. Wala kang karapatang magtanong ng kahit ano. Umalis ka na. Ngunit hindi natinag si Silakbo. Lumapit siya ng isang hakbang. Automatikong umatras si Hiraya kasama ang mga bata. Ang eksena ay parang isang leon na papalapit sa isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang mga sisiw. Nakita ni Silakbo ang takot sa mga mata ng mga bata at isang kakaibang kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa kanyang pagiging makatuwiran. Ang emosyon ay hindi solusyon. Ang pera, palagi, ang solusyon. Dinukot niya ang kanyang pitaka. Kumuha ng isang makapal na pligo ng mga 1,000 piso at inilahad ito kay Hiraya. Look, hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito pero heto, para sa abala, para sa bata. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Tiningnan ni Hiraya ang pera, pagkatapos ay tumingin siya kay Silakbo at isang tawa. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at pang-iinsulto, ang kumawala sa kanya. Pagkatapos ng maraming taon, Silakbo, ganyan ka pa rin. Akala mo lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera mo. Hinawi niya ang kamay nito ng malakas, dahilan para magkalat ang mga pera sa maalikabok na lupa. Hindi namin kailangan ng pera mo. Ang kailangan namin ay katahimikan. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Kaya umalis ka na. Dalhin mo ang iyong pera at ang iyong magulong mundo palayo sa amin. Tinalikuran niya si Silakbo. Hawak ang kamay ng kanyang 3 anak at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Naiwang nakatayo si Silakbo sa gitna ng kalsada, napapaligiran ng mga perang papel
na nililipad ng hangin. Tinalo siya, hindi ng isang karibal sa negosyo, kundi ng isang babae at ng 3 batang hindi niya maintindihan. Bumalik siya sa kanyang malaki at walang lamang beach house. Ang katahimikan na dati kinaiinisan niya ay mas lalo pang naging mabigat. Umupo siya sa dilim, ang isip niya'y paulit-ulit na ipinapakita ang mga mukha ng 3 bata, ang mga mata ni Bituin, ang ngiti ni Dalisay, at ang mukha ni Sinag, ang kanyang sariling mukha. Ang galit niya kay Hiraya dahil sa paglilihim nito ay nakikipagbuno sa isang bagong damdamin na hindi niya makilala, isang kakaibang pakiramdam ng pagkawala na para bang may isang bahagi ng kanyang buhay na ninakaw mula sa kanya. Hindi siya mapakali. Kinahapunan, muli siyang nagmaneho, pabalik sa bayan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Siguro'y isang kasagutan, siguro'y isa pang suyap. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang kotse na may tinted na bintana, nakita niya sila sa palengke. Si Hiraya, bumibili ng gulay. Si Bituin, tumitingin sa mga laruan. Si Sinag, sinusubukang habulin ng isang tuta. At si Dalisay, tahimik na nakahawak sa palda ng kanyang ina. Isang perpektong larawan ng isang pamilya, isang pamilyang kulang. At habang pinagmamasdan niya sila, narinig niya ang isang munting boses, malinaw sa gitna ng ingay ng palengke. Ito ay si Dalisay, nakatingala sa kanyang ina. "Mama, pwede po ba kaming magkaroon ng papa?" Ang tanong na yon, na puno ng inosenteng pagnanasa, ay tumama kay Silakbo ng mas malakas kaysa sa anumang sampal o sigaw. Sa sandaling iyon, ang haring walang puso, ang CEO na kinatatakutan ng lahat, ay nakaramdam ng isang malaking bitak na nabuo sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ang tanong ni Dalisay ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Silakbo Montilirio ng buong gabi. "Mama, pwede po ba kaming magkaroon ng papa?" Isang simpleng tanong mula sa isang bata. Ngunit para kay Silakbo, ito ay isang komplikadong problema sa negosyo na nangangailangan ng agarang solusyon. Ang pag-alis ay hindi na isang opsyon. Ang pagtakas ay isang pagkatalo at hindi siya sanay matalo. May mga hindi inaasahang assets na lumitaw sa kanyang buhay at kailangan niyang suriin ang kanilang halaga. Kinabukasan, nagising si Silakbo na may bagong determinasyon. Kung ang pagiging ama ay isang proyekto, haharapin niya ito tulad ng lahat ng kanyang mga proyekto. May plano, may estratehiya, at may sapat na kapital. Ang unang hakbang ng kanyang plano, acquisition of goodwill, sa pamamagitan ng mga regalo. Nagmaneho siya papunta sa pinakamalapit na bayan kung saan may disenteng tindahan at binili ang lahat ng pinakamahal at pinakamagagarang laruan na nakita niya. Isang remote-controlled na kotse, isang malaking manika na nagsasalita, at isang electronic learning tablet. Para sa kanya, ito ay isang investment, isang paraan para makuha ang tiwala ng mga bata. Dala ang mga kahon ng laruan, lumitaw siya sa harap ng kapetahanan. Nag-aalangan siyang kumatok. Paano ba ito ginagawa? Nagsaset ba ng appointment? Nakita siya ni Sinag mula sa bintana. "Mama, yung lalaki sa kalsada, nandito po." Lumabas si Hiraya, ang mukha'y walang ekspresyon. Hawak ang isang basahan na para bang handang ipukpok sa kanya. "Anong kailangan mo?" I brought something for the kids," sabi ni Silakbo. Pakiramdam niya'y isa siyang ahenteng nagbebenta ng produkto. Sa kabila ng pagtutol ni Hiraya, ang mga bata ay lumabas na rin, ang mga matay ng lalaki, sa mga makukulay na kahon. Binuksan nila ang mga regalo. Sa simula, mayroong pagkamangha. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, ang remote-controlled na kotse ay nabangga sa isang puno. Ang nagsasalitang manika ay paulit-ulit na lang ang sinasabi, at ang tablet ay masyadong komplikado para sa kanila. Maya-maya pa, nakita ni Silakbo na ang 3 ay masayang naglalaro.
Sa dalampasigan, ang laruan nila, ang mga kabibe, at makukulay na bato na kanilang pinulot. Ang mamahaling tablet ay naiwang nakatiwangwang sa buhangin. Mas maganda po yung mga bato, sabi ni Sinag sa kanya nang walang malisya. May iba't ibang hugis. Nabigo ang Phase 1 ng kanyang plano. Hindi sumuko si Silakbo. Phase 2, scheduled bonding activity. Kinabukasan, bumalik siya. May dalang printed na papel. I cleared my afternoon schedule. Anunsyo niya kay Hiraya. I prepared an itinerary. 1:00 p.m., building sandcastles. 2:00 p.m., collecting shells. 3 p.m., merienda. Tiningnan ni Hiraya ang papel at pagkatapos ay sa kanya na para bang nababaliw siya. Schedule! Silakbo ang mga bata ay hindi mo empleyado. Ngunit pinilit pa rin niya. Sinubukan niyang turuan sila ng epektibong paraan ng paggawa ng sandcastle, ngunit mas gusto nilang magbuhos ng tubig kahit saan. Sinubukan niyang ikategorya ang mga kabibe ayon sa laki at kulay, ngunit mas gusto nilang ihagis ang mga ito pabalik sa dagat. Ang kanyang perpektong itinerary ay naging isang magulong laro ng habulan, tawanan, at pagtalsik ng tubig alat. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, habang siya'y napapabuntong hininga sa pagkabigo, isang maliit na kamay ang humawak sa dulo ng kanyang pantalon. Ito si Dalisay. May hawak siyang isang maliit na puting bulaklak damo. Walang salitang sinabi. Inilahad lamang niya ito kay Silakbo. Natigilan si Silakbo. Tinitigan niya ang bulaklak, pagkatapos ay ang seryosong mukha ng bata. Hindi niya alam kung anong gagawin. Paano ito tinatanggap? May kasama bang kontrata ito? May resibo ba? Dahan-dahan niyang kinuha ang bulaklak, ang kanyang malalaking daliri ay nanginginig ng bahagya. Salamat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay bago ito tumakbong pabalik sa mga kapatid. Ang simpleng bulaklak na yon ay parang mas mabigat kaysa sa lahat ng ginto sa kanyang bangko. Nang papalubog na ang araw, habang pinagmamasdan niya ang pagod, ngunit masayang mga bata, nilapitan siya ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Silakbo? Mahinahon, ngunit may diin niyang tanong. I'm trying to connect with them. Depensa niya. Connect? O sinusubukan mong bilhin sila? Sinusubukan mong i-manage sila? Humakbang si Hiraya palapit. Ang boses niya ay puno ng sakit at galit na matagal nang kinimkim. Hindi mo sila makukuha sa pamamagitan ng mga mamahaling laruan o mga schedule. Ang puso ay hindi ganoon gumana. Ang mga anak ko ay hindi isang business proposal. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya ng may puwersa. Lahat ng kanyang ginawa ay mali. Lahat ng kanyang alam tungkol sa tagumpay ay walang silbi dito. Tinalikuran siya ni Hiraya at tinawag na ang mga bata pa uwi. Naiwan siyang muli, talunan at nalilito. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang biglang dumating. Ang hangin ay sumisipol at ang ulan ay humahampas ng malakas sa bubong ng lumang bahay. Kasabay ng ingay ng bagyo, narinig ni Silakbo ang isang desperadong katok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Hiraya, basang-basa ng ulan, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Si Bituin! Sigaw niya sa gitna ng ugong ng hangin. Napakataas ng lagnat niya, hindi bumababa. Kailangan nating dalhin siya sa ospital, pero hindi ko madala ang kotse sa ganitong putik. Sumilip si Silakbo sa loob ng bahay ni Hiraya at nakita si Bituin. Nakahiga sa sopa, nanginginig at namumutla. Sa isang iglap, lahat ng plano, lahat ng estratehiya, lahat ng pag-iisip bilang isang CEO ay naglaho. Wala nang Silakbo Montelirio, ang hari ng korporasyon. Ang tanging natira ay isang lalaking nakakita sa isang batang may sakit at isang inang desperado. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa loob. Binuhat niya si Bituin mula sa sopa. Ang init mula sa katawan ng bata ay tumagos sa kanyang damit. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata
ay puno ng isang determinasyon na hindi pa nito nakikita dati. Hawakan mo siya sa loob ng kotse ko, utos niya. Ako ang magmamaneho. At sa gitna ng rumaragasang bagyo, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, si Silakbo Montelirio ay kumilos hindi dahil sa isip, kundi dahil sa isang bagay na mas malakas, isang bagay na nagsisimula ng tumubo sa kanyang puso. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay laging may dalang kakaibang katahimikan. Para kay Hiraya, ang katahimikang yon ay may kasamang bagong damdamin na hindi niya inaasahan. Pasasalamat. Habang nakaupo sa tabi ng kama ni Bituin, na mahimbing nang natutulog at wala ng lagnat, pinagmamasdan niya ang anyo ni Silakbo. Nakatulog ito sa isang lumang silyang yantok sa sala. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na, at ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Sa kanyang pagtulog, nawala ang anyo ng isang makapangyarihang CEO. Ang nakikita ni Hiraya ay isang pagod na lalaki lamang. Isang lalaking sumuong sa bagyo para sa kanyang anak. Ang pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape. Nang magising si Silakbo, iniabot niya ang isa rito nang walang salita. Tinanggap iyon ni Silakbo. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang kislap ng kuryente, isang alaala ng pamilyar na init. Salamat! Basag ni Silakbo sa katahimikan. Para sa kape. Salamat! Sagot ni Hiraya. Nakatingin sa natutulog na si Bituin. Para kay Bituin, ang simpleng palitan ng mga salitang yon ang naging unang sinag ng araw sa kanilang matagal ng madilim na ugnayan. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Hindi na tinaboy ni Hiraya si Silakbo. Hinayaan niya itong bumalik, hindi bilang isang mananakop, kundi bilang isang bisitang nag-aalangan. Nagsimula ang mga araw sa mga eksenang hindi akalain ni Hiraya na mangyayari. Isang hapon, nakita niya si Silakbo na sinusubukang basahan ng fairy tale book ang mga bata. Ang kanyang boses ay monotonin, ang kanyang pagbabasa ay walang emosyon, na para bang nagbabasa siya ng isang ulat sa stock market. Nagtawanan ang mga bata. Hindi po ganyan, Tito Bo, sabi ni Bituin. Dapat may feelings. Sinubukan muli ni Silakbo na ginagawang mas malaki ang kanyang boses para sa higante at mas maliit para sa duwende. Ang resulta ay katawa-tawa. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang Silakbong hindi natatakot magmukhang hangal. At sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. Sa isang binatang nanghaharana sa kanya sa ilalim ng puno ng mangga, na sintunado ngunit puno ng pagmamahal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinabukasan, nakita ni Silakbo ang sirang duyan sa bakuran. Gamit ang mga lumang kasangkapan, sinubukan niya itong ayusin. Hindi siya sanay sa gawaing kamay. Napupukpok niya ang kanyang daliri, napapamura ng mahina, at pinagpapawisan sa ilalim ng araw. Lumapit ang mga bata. Sinusubukang tumulong sa pamamagitan ng pag-abot ng mga maling tornilyo. Sa halip na mainis, naging matiyaga si Silakbo. Ipinapaliwanag sa kanila ang bawat hakbang sa paraang alam niya. Pinanood sila ni Hiraya mula sa bintana ng kapihan. Nakita niya ang isang CEO na kayang magpatakbo ng isang multi-bilyong pisong kumpanya, ngunit hirap na hirap sa isang simpleng duyan. At sa eksenang iyon, nakita niya ang potensyal ng isang ama. Isang gabi, matapos matulog ang mga bata, naabutan ni Hiraya si Silakbo na nakaupo sa labas ng kapihan, nakatingin sa dagat. Nagdala siya ng 2 tasa ng kape. Hindi ko akalain na babalik ka pa pagkatapos ng lahat. Mahinang sabi ni Hiraya habang umuupo sa tabi nito. Huminga ng malalim si Silakbo. Hindi ko rin alam. Sa Maynila, ang bawat araw ay tungkol sa pananalo. Tungkol sa pagkuha ng mas marami. Dito, iba. Tumingin siya kay Hiraya. I'm sorry, Hira.
for how I was when I first arrived. Mali ako. Iyon ang mga salitang hinintay ni Hiraya sa loob ng maraming taon. Isang pag-amin ng pagkakamali. Tumango siya, tinatanggap ang alay na kapayapaan. Nagkwentuhan sila, hindi tungkol sa sakit ng nakaraan, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa mga pangarap ng mga bata, tungkol sa kapetahanan, tungkol sa katahimikan ng probinsya. Ang kanilang pag-uusap ay parang isang ilog na muling dumadaloy matapos ang matagal na tagtuyot. Kinabukasan, isinama nila ang mga bata sa dalampasigan para pagmasdan ang paglubog ng araw. Habang abala ang mga bata sa paggawa ng sandcastle, naiwan silang dalawa na magkatabing nakatayo. Ang kulay kahel na liwanag ng araw ay nagbigay ng ginintuang sinag sa mukha ni Hiraya. "You're beautiful," bulong ni Silakbo, hindi bilang isang papuri, kundi bilang isang katotohanang ngayon niya lang muling nakita ng malinaw. Tumingin si Hiraya sa kanya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng papalubog na araw. Ang hangin ay humihip, nilipad ang ilang hibla ng kanyang buhok sa kanyang mukha. Dahan-dahan, itinaas ni Silakbo ang kanyang kamay at inalis ang mga ito. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kanyang pisngi. Nanatili itong doon. Hindi umiwas si Hiraya. Ang mundo ay tila nawala. Ang tanging naroon ay ang tunog ng alon, ang init ng kamay ni Silakbo, at ang mga matang puno ng mga hindi nasasabing salita. Dahan-dahan siyang yumuko, palapit ng palapit. Pumikit si Hiraya. Hinihintay ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano pakiramdaman. Ngunit bago maglapat ang kanilang mga labi, isang matinis at modernong tunog ang biglang pumunit sa katahimikan, ang tunog ng kanyang telepono. Napamulat sila pareho, na para bang nagising mula sa isang panaginip. Agad na kinuha ni Silakbo ang telepono mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen at sa isang iglap, nagbago ang lahat sa kanyang mukha. Ang lambot ay nawala. Ang katahimikan ay napalitan ng tensyon. Ang lalaking nasa harap ni Hiraya ay hindi na ang nag-aayos ng duyan. Ito na muli ang CEO ng Montelirio Corporation. Sumagot siya sa tawag. Ang boses niya ay biglang naging formal at malamig. "Tita," narinig ni Hiraya ang pangalan. Imelda, ang babaeng naging dahilan ng marami sa kanyang mga luha. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Silakbo habang nakikinig ito sa kabilang linya. "Ano? Papunta ka dito? Kailan?" Ang gintong liwanag ng araw ay tila biglang lumamig. Ang payapang paraiso na unti-unti nilang binubuo ay biglang naramdaman ni Hiraya na napakabaabaang at malapit ng mabasag. Ang pagdating ni Imelda Montelirio sa Playa Calma ay parang pagdating ng isang reyna sa isang nayon ng mga dukha. Ang kanyang itim at makintab na sasakyan ay tila isang alien na nilalang sa maalikabok na daan. Bumaba siya mula rito, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida at malalaking salaming pang-araw. Ang bawat galaw ay kalkulado at puno ng awtoridad. Sinalubong siya ni Silakbo. Ang tensyon ay halata sa kanyang mga balikat. Ang kapayapaang unti-unti niyang nararamdaman sa lugar na ito ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagiging nasa ilalim ng isang mikroskopyo. "Silakbo, Hijo," bati ni Imelda, tinatanggal ang kanyang salamin. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "I was so worried about you. Mukhang nag-i-enjoy ka sa simpleng buhay dito." Ang paraan niya ng pagsabi ng simpleng buhay ay may bahid ng pangmamaliit. Nasa likod ni Silakbo si Hiraya, kasama ang mga batang nagtatago sa kanyang palda. Namamangha at medyo natatakot sa bisita. Ngumiti si Imelda sa kanila. "And these must be the children." Lumuhod siya para maging kapantay nila, ngunit may distansya pa rin. "I brought you some gifts from Manila." Mula sa sasakyan, kinuha ng kanyang driver
Ang ilang malalaking paper bag na may mga pangalan ng mamahaling brand. Mayroong mga damit na halatang mas mahal pa sa buwan ng kita ng kapetahanan. Tinanggap ng mga bata ang mga regalo ng may pag-aalinlangan. Napakagagandang bata, sabi ni Imelda habang nakatingin kay Hiraya. You did well, considering. Ang papuri ay parang isang patalim na binalutan ng seda. Pinilit ni Hiraya ng ngumiti. Salamat sa pagbisita. Magtitimpla ako ng kape. That would be lovely, sabi ni Imelda bago bumaling kay Silakbo. Pero mamaya na. I need to speak with my nephew, privately. Ang utos na yon ay hindi maaaring tanggihan. Pumasok sila sa loob ng beach house ni Silakbo. Ang simoy ng dagat na pumapasok sa bintana ay tila hindi kayang palamigin ang biglang uminit na tensyon sa pagitan nilang dalawa. What is the meaning of this, Silakbo? Simula ni Imelda, ang kanyang matamis na boses ay nawala na. Ang usapan ay magtatago ka, hindi maglalaro ng bahay-bahayan, kasama ang babaeng yan. Tita, it's complicated, sagot ni Silakbo. Ang isip niya ay bumabalik sa halos halik nila ni Hiraya sa dalampasigan. Complicated, tumawa si Imelda. Walang komplikado dito. Simple lang ito. Isang pagkakamali mula sa nakaraan na bumabalik para guluhin ka. Naisip mo na ba? Baka naman ito ay isang bitag. Nalaman niyang mayaman ka pa rin, na kailangan mo ng isang lugar na mapagtataguan at ginagamit niya ang mga bata para makuha ka. Umiling si Silakbo, sinusubukang ipagtanggol ang namumuong tiwala niya kay Hiraya. Hindi siya ganyang klaseng babae. Talaga ba? Tumingin si Imelda sa kanya nang may awa na para bang siya ay isang batang naive. Silakbo, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung paano kanya iniwan noon para sa ibang lalaki? That's in the past, maring sabi ni Silakbo. Ang nakaraan ay laging may paraan para bumalik. Ganti ni Imelda. Dumukot siya ng isang sobre mula sa kanyang mamahaling bag. I had my people do some research para lang masigurado na ligtas ka. Inilabas niya ang ilang mga litrato at inilatag sa mesa. Mga lumang litrato. Sa isa, nakitang tumatawa si Hiraya kasama ang isang lalaki. Sa isa pa, nakasakay sila sa isang motor. Ang mga braso ng lalaki ay nasa baywang ni Hiraya. Nanlamig si Silakbo. Naalala niya ang lalaking iyon. Isang matagal nang manliligaw ni Hiraya bago pa man sila magkakilala. These photos were taken just a week after you left for Manila years ago. Malumanay na paliwanag ni Imelda na parang laso na dahan-dahang tumutulo. Tingnan mo siya, Silakbo. Mukha ba siyang nagluluksa sa pag-alis mo o mukha siyang masaya at malaya? Pinulot ni Silakbo ang isang litrato. Ang saya sa mga mata ni Hiraya. Ang parehong saya na nakita niya kahapon lamang sa dalampasigan. Ang tiwala na nagsimulang mabuo sa kanyang puso ay biglang binayubay ng matinding pagdududa. Totoo ba ang lahat ng ito? O isa lang siyang hangal na muling nahulog sa parehong patibong? I'm just looking out for you, Hiho, sabi ni Imelda, hinahaplos ang kanyang braso. Ang pag-ibig ay isang bagay, pero ang pamana at pangalan ng Montelirio ay iba pa. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Bumalik sila sa labas, kung saan naghahanda ng merienda si Hiraya. Ang ngiti ni Hiraya nang makita sila ay tila nag-iba na sa paningin ni Silakbo. Mayroon na itong bahid ng pagkukunwari, o baka naman iyon ay nasa isip lamang niya. Naupo sila sa mesang inihanda ni Hiraya. Si Imelda ay patuloy sa kanyang pagiging perpektong bisita, pinupuri ang kape, hinahangaan ang tanawin. Ngunit ang kanyang mga salita ay may dalang dobleng kahulugan. Nakakabilib ka, Hiraya, sabi ni Imelda. Ang magpalaki ng 3 anak ng mag-isa, napakahirap siguro niyan. Mabuti na lang at bumalik si Silakbo para tumulong, di ba? Naramdaman ni Hiraya ang pahiwatig. Kaya ko naman. Simpleng sagot niya.
Pinagmamasdan ni Silakbo ang bawat kilos ni Hiraya, ang bawat ngiti. Ang mga litrato ay paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Ang lalaki, ang tawa, ang motor. Ang mga tanong na matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay. Habang naglalaro ang mga bata sa di kalayuan at habang si Hiraya ay abala sa pagliligpit, sinamantala ni Imelda ang pagkakataon para sa kanyang huling pinakamakamandag na salita. Bumulong siya kay Silakbo, sapat lang para marinig nito. Alam mo, may isang bagay na gumugulo sa isip ko. Sabi niya na parang nag-iisip lang ng malakas. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi niya agad sinabi sa'yo ang tungkol sa mga bata? Ilang taon na ang lumipas. Kung talagang tapat siya, hindi ba dapat ay sinabi niya sa'yo noon pa? Huminto si Imelda, hinayaan ang mga salita na bumaon ng malalim. Tumingin siya sa mga bata, pagkatapos ay kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalala. Marahil, hindi ka sigurado kung sa'yo talaga lahat sila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Silakbo na parang isang kidlat. Isang ideyang napakasama, napakadilim, na hindi niya kailanman naisip. Isang lason na mabilis na gumapang sa kanyang sistema, sinisira ang bawat magandang alaala at namumuong pag-asa na kanyang naramdaman sa Aplaya Kalma. Tumingin siya kay Hiraya na ngayon ay tumatawa kasama si Dalisay. Ngunit ang tawa na dati musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong ingay na puno ng kasinungalingan. Ang paraiso na kanyang natagpuan ay bigla na lamang naging isang hawlang gawa sa panlilinlang at ang babaeng inakala niyang kanyang kaligtasan ay baka siya palang pala ang pinakamatinding panganib. Umalis si Imelda Montelirio na nag-iwan ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa bagyo. Ang ginintuang kulay ng hapon ay matagal nang nilamon ng dilim. Sa loob ng kapetahanan, ang mga ilaw ay tila mas malungkot at ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahan. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago kay Silakbo. Ang init ng kanilang halos halik sa dalampasigan kanina ay napalitan ng isang nagyayelong pader sa pagitan nila. Hindi na ito tumitingin sa kanyang mga mata. Ang bawat sagot nito sa kanyang mga tanong ay maikli at malamig. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, nilapitan niya ito. Nakatayo si Silakbo malapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na dagat, ngunit halatang ang isip niya ay nasa ibang lugar. Silakbo, mahinang tawag ni Hiraya. May problema ba? Ano ang sinabi ng tita mo? Dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang muka ay isang maskara ng kontroladong galit. Ang mga mata niya ay hindi na mga mata ng isang nagsisikap na ama, kundi mga mata ng isang taga-usig, isang CEO na nakahanap ng pananagutan sa kanyang report. Sinabi niya sa akin ang katotohanan, malamig niyang sagot. Isang bagay na matagal mo na sigurong itinatago. Anong katotohanan? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Walang imik. Inihagis ni Silakbo ang isang sobre sa maliit na mesang gawa sa kawayan. Kumalat mula roon ang ilang mga litrato, mga multo ng kahapon na binigyan ng bagong lason ni Imelda. Ipaliwanag mo yan. Pinulot ni Hiraya ang isang litrato. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakita niya ang kanyang sarili, mas bata pa ng ilang taon, nakangiti kasama si Mang Carding, ang anak ng may-ari ng dati niyang tinutuluyan. Si Mang Carding ang tumulong sa kanya noong mga panahong halos gumuho na ang kanyang mundo, noong mga panahong iniwan siya ni Silakbo. Ito? Si Carding ito. Kaibigan ko. Paliwanag niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagtataka. Kaibigan? Tumawa si Silakbo, isang tawang walang bakas ng anumang saya. Ganyan ba talaga kayo maging magkaibigan sa probinsya, Hiraya? Isang linggo pa lang akong nakaalis noon, may kapalit na ako agad. Ang akusasyon ay parang isang sampal. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng galit.
Paano mo nasasabi yan? Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Iniwan mo ako. Mag-isa ako. Buntis at walang-wala. Si Carding ang tumulong sa akin. Tumulong o sinamantala ang pagkakataon. Ganti ni Silakbo. Ang bawat salita ay may talim. Sabihin mo sa akin, Hiraya, ako ba talaga ang una niyang nalaman? O ako lang ang pinakamagandang investment opportunity na bumalik? Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang naririnig. Ang lahat ng kabaitan, lahat ng pag-asa, lahat ng namuong pagtitiwala sa mga nakaraang araw ay biglang nagmistulang isang malaking kasinungalingan. Ang sama mo, bulong niya. Ang luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Akala ko nagbago ka na. Ako pa ang masama? Lumapit si Silakbo. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa maliit na espasyo. Ikaw ang naglihim sa akin sa loob ng 5 taon. 5 taon, Hiraya. May 3 akong anak na hindi ko alam na nabubuhay. Bakit? Ano ang tinatago mo? Takot ka bang malaman kong baka hindi lahat sila sa akin? Ang huling pangungusap ay isang bombang sumabog sa puso ni Hiraya. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay kaya siyang pagdudahan sa ganitong paraan. Hayop ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa pag-iyak at galit. Sinampal niya si Silakbo ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kapihan. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan na questionin ang pagkatao ng mga anak ko. Saan ka ba noong kailangan kanila? Nasaan ka noong nag-iisa akong nagdarasal na sana mabuhay sila? Nasa Maynila ka, abala sa pagpapayaman mo, habang ako halos mamatay para sa kanila. Ang sigawan nila ay naging napakalakas. Mga salitang matagal nang kinimkim ay pinakawalan na parang mga bala. Mga sugat na akala nila'y naghilom na ay muling binuksan at nilagyan ng asin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa pintuan ng kwarto. Mama, Papa Bo, bakit po kayo nagsisigawan? Nakatayo roon si Bituin. Yakap-yakap ang kanyang unan. Ang kanyang mga mata ay malapad sa takot. Sa likod niya, sumisilip si Sinag. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at sakit. Sa sandaling iyon, natigil ang lahat. Nakita ni Hiraya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Isang takot na isinumpa niyang hindi nila mararanasan kailanman. At ang takot na yon ay dinala ng lalaking ito sa kanilang tahanan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay biglang nagkristal sa isang desisyon. Tumingin siya kay Silakbo, hindi na may luha, kundi may isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na, sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon. Tapos na ang pagpapanggap na ito. Dinuro niya ang pinto palabas. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa purong galit. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay puno ng lason at pinalidad. Umalis ka na, at huwag ka nang babalik kailanman. Nakatayo lang si Silakbo, ang pula ng kanyang pisngi ay bakas ng sampal ni Hiraya. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Hindi na ang Hiraya na halos halikan niya sa dalampasigan, kundi isang estrangherang puno ng pagkamuhi sa mga mata. At sa mga matang yon, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang hari na, sa isang iglap, ay sinira ang sarili niyang kaharian. Ang pagbabalik ni Silakbo Montelirio sa Maynila ay isang tagumpay na walang lasa. Ang iskandalo ay nalinis na. Salamat sa legal team ng Montelirio Corporation. Ang kanyang pangalan ay muling naging simbolo ng kapangyarihan at hindi ng kahihiyan. Ang hari ay nakabalik na sa kanyang trono sa tuktok ng Montelirio Tower. Ngunit ang kaharian ay tila naging isang malawak at malamig na selda. Nakaupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad, nakatingin sa mga numero sa stock market
na muling umakyat pabor sa kanya. Panalo siya. Ito ang gusto niya. 'Di ba? Ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay mailap. Ang kanyang isip ay hindi nasa mga numero. Ito ay nasa isang malayong probinsya. Sa isang munting kapihan na amoy dagat at bagong timplang kape, binuksan niya ang isang folder sa kanyang telepono na may password. Nag-iisa lamang ang laman nito. Isang litratong palihim niyang kinuha. Si Bituin, seryosong nagbabasa ng libro. Si Sinag, tumatawa habang hinahabol ang isang alimango. At si Dalisay, na nag-aabot ng isang bulaklak damo. Ang kanyang mga anak. Mga anak na marahil ay habambuhay nang ipagkakait sa kanya. Ang huling mga salita ni Hiraya ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Umalis ka na at huwag ka nang babalik kailanman. Ang sakit ng mga salitang yon ay mas matindi pa kaysa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Ito ay isang pagkalugi sa kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, your aunt, Miss Imelda Montelirio, is here to see you. Pumasok si Imelda, ang mukhay nagliliwanag sa tagumpay. See, Hijo, what did I tell you? A few weeks of inconvenience, and now everything is back to normal. Tumingin si Silakbo sa kanyang tiyahin. Ang mga mata niya'y malamig. Normal? Walang normal sa nangyari, tita. Nonsense, sabi ni Imelda. Nailigtas kita mula sa isang malaking pagkakamali. That woman and her brood would have destroyed everything you've worked for. Dapat ka pa ngang magpasalamat. Tumayo si Silakbo at lumapit sa bintana. Tinalikuran ito. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari, tita? Bakit mo ginawa yon? Bakit kailangan mo pang magpakita ng mga lumang litrato? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Imelda, isang tunog ng pagkadismaya ng isang magulang sa isang pasaway na anak. Because you were losing focus, Silakbo. Nagiging sentimental ka. At sa mundo natin, ang sentimiento ay isang lason. Ipinakita ko lang sa iyo ang katotohanan na ayaw mong makita. Ginising lang kita. Hindi na sumagot si Silakbo. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo sa kanyang tita Imelda. Magaling itong magpaikot ng mga salita, magtanim ng duda, at pagkatapos ay maghugas kamay. Umalis si Imelda na may ngiti sa labi. Panatag na naibalik na niya sa tamang landas ang kanyang pamangkin. Ngunit ang mga salita ni Imelda ay nag-iwan ng isang bagay na hindi nito inaasahan. Hindi kapayapaan, kundi isang nag-aapoy na pagnanasang malaman ang buong katotohanan. Ang pagdududa na itinanim nito ay hindi lamang para kay Hiraya, kundi para na rin sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, tumawag siya sa isang pribadong investigador, isang taong pinagkakatiwalaan niya sa mga sensitibong bagay. I have a job for you, sabi ni Silakbo sa telepono. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. I want you to find out everything you can about a woman named Hiraya Sandoval, the past 6 years. I want records, timelines, everything. Start with her hospital records, St. Therese General Hospital, 6 years ago. Makalipas ang ilang araw, dumating ang tawag. Sir Bo, may report na ako, sabi ng investigador. According to the records, Miss Sandoval gave birth to triplets on that day, all healthy. Iyon lang, isang kumpirmasyon sa halata. Ngunit may pag-aalinlangan sa boses ng investigador. But, may isa pang bagay, sir. Patuloy nito. Medyo kakaiba. While I was digging, I found an anomaly. May isa pang birth record under her name on the exact same day. It was archived differently. Almost hidden. Napaupo ng tuwid si Silakbo. Anong record? Isang single birth, sir, sagot ng investigador. At ayon sa record, the infant was deceased. Natigilan si Silakbo. Namatay, pero 3 ang anak niya. That must be a mistake, a clerical error.
That's what I thought, sir. Pero dalawang magkaibang record, parehong pangalan, parehong araw. Ang isa, para sa triplets, live. Ang isa, para sa single birth, deceased. Biglang may isang bagay na pumasok sa isipan ni Silakbo. Isang malayong alaala mula sa nakaraan, noong sila pa ni Hiraya. Isang gabi, habang nangangarap sila tungkol sa hinaharap, nabanggit ni Hiraya sa gitna ng kanyang mga luha ang tungkol sa panganay nilang nawala. Isang bagay na hindi niya pinansin noon, itinuring na bunga lamang ng emosyon. Ang malamig na pawis ay nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Ang dalawang record, ang triplets, at isang panganay na nawala. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi tama ang pwesto. Ang kanyang boses ay mariin at puno ng agarang pangangailangan nang muli siyang magsalita sa telepono. Kalimutan mo muna ang triplets, utos niya. Mag-focus ka sa kabilang record, yung deceased. Gusto kong malaman ang lahat tungkol doon. At habang ginagawa mo yan, i-check mo ang lahat ng adoption records mula sa ospital na yon, sa mismong araw na yon. Gusto kong malaman kung sino ang umalis doon na may dalang sanggol. Ang mga araw sa Playa Calma, pagkatapos umalis ni Silakbo, ay naging tahimik muli. Ngunit hindi na ito ang dating kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, isang katahimikang may kulang. Ang tawa ng mga bata ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang kapetahanan ay tila nawalan ng bahagi ng kaluluwa nito. Sinubukan ni Hiraya na ibalik ang lahat sa dati. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pag-aalaga sa mga anak, sa pagpapatakbo ng kanyang kapihan, sa pagtatangkang tahiin muli ang mga butas na iniwan ng biglaang pagdating at pag-alis ni Silakbo. Ngunit ang mga butas ay napakalaki. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Bituin, niyakap siya nito ng mahigpit. Mama, bulong ng bata, ang kanyang boses ay inaantok. Babalik pa po ba si Papa Bo? Ang tanong na yon ay isang maliit na punyal na bumaon sa puso ni Hiraya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Matulog ka na, anak. Nandito naman si Mama. Ngunit sa isip niya, ang sagot ay isang maalingaw-ngaw na, hindi. Pagkatapos ng masasakit na salitang binitawan nila sa isa't isa, paano pa sila magkikita muli? Ang laso ng pagdududa na isinaboy ni Silakbo ay sumira sa lahat. Kinabukasan, habang siya ay nag-iisa sa kapihan at nag-iisip, isang matandang babae ang pumasok. Nakayuko ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng panahon at ng isang mabigat na pasanin. Hindi ito pamilyar na mukha sa baryo. Magandang umaga, Hija, sabi ng matanda. Ang boses ay garalgal. Ikaw ba si Hiraya Sandoval? Tumango si Hiraya, bahagyang nagtataka. Ako nga po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Kape po. Umiling ang matanda. Hindi, Hija. Mayroon akong kailangang sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang dinadala. Pinaupo ni Hiraya ang matanda. May kung anong kaba siyang naramdaman. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagsisisi. Ako si Nelia, panimula ng matanda. Isa akong nurse noon. Sa St. Therese General Hospital, ako ang isa sa mga nag-asikaso sa'yo noong isinilang mo ang iyong mga anak. Natigilan si Hiraya. Ang alaala ng araw na yon ay sabay na masaya at masakit. Ang araw na isinilang niya ang triplets at ang araw na sinabi sa kanya na ang panganay niyang anak na lalaki ay hindi nakaligtas. Naaalala ko po kayo, mahinang sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Nurse Nelia. Hija, malapit na akong kunin ng Diyos at hindi ko kayang dalhin ang kasalanang ito sa aking hukay. Huminga ito ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Patawarin mo ako, Hiraya. Patawarin mo ako sa kasinungalingan ko.
Ano pong ibig niyong sabihin? Ang panganay mo, humikbi ang matanda. Ang anak mong lalaki, hindi siya namatay. Ang mga salita ay parang isang dagundong ng kulog sa isang maaliwalas na langit. Hindi makahinga si Hiraya. Ang kanyang buong mundo ay umikot. Ano pong sinasabi ninyo? Nakita ko. Sinabi ninyo na mahina siya. Umiling-iling si Nurse Nelia. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi totoo yon. Malusog siya. Isang napakagwapong sanggol. Humagulgol ito. May isang mayamang babae na lumapit sa akin. Binayaran niya ako ng napakalaki. Sinabi niyang kailangan niyang ilayo ang bata para sa kapakanan ng lahat. Inutusan niya akong sabihin sa iyo na namatay ang anak mo. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang baga. Ang sakit na kinimkim niya sa loob ng 6 na taon para sa isang anak na nawala ay biglang sumabog sa isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng kataksilan. Ang kanyang anak? Buhay? Sino? Sinong babae? Tanong ni Hiraya. Ang boses niya ay isang pilit na bulong. Hindi ko alam ang pangalan niya, sagot ni Nelia. Pero napaka-elegante niya. Laging nakaputi. At ang sabi niya, ginagawa niya iyon para protektahan ang kanyang pamangkin. Pamangkin. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Hiraya. Imelda. Napasubsob si Hiraya sa mesa, ang kanyang katawan ay niyanig ng isang tahimik na paghagulgol. Buhay ang anak niya. Saan man sa mundong ito, humihinga ang kanyang panganay. Ninakaw ito mula sa kanya. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Nang makaalis ang nurse, naiwan si Hiraya na tulala. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na damdamin. Pag-asa. Isang desperadong pag-asa. Kailangan niyang mahanap ang kanyang anak. At sa kabila ng kanilang away, sa kabila ng sakit, iisang tao lang ang pumasok sa kanyang isip na kailangan niyang sabihan. Ang ama ng kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Silakbo. Nagring ito ng nagring. Walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Voicemail. Sinubukan niya sa pangatlong beses. Wala pa rin. Napasigaw siya sa frustration. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa siya hindi matawagan? Nang malapit na siyang sumuko, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang papasok na tawag. Silakbo Montelirio. Sinagot niya ito agad. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Silakbo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya maibuhos ang napakalaking balitang kanyang nalaman, nagsalita si Silakbo sa kabilang linya. Ang boses nito ay apurado, puno ng isang bagay na hindi niya mawari, isang halo ng pagkasabik at takot. Hiraya, may nalaman ako. Huminto ito saglit, na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. Tungkol sa panganay natin, sa anak nating lalaki, sa isang iglap, ang pader ng galit at pagdududa sa pagitan ni Silakbo at Hiraya ay gumuho, at sa mga guho nito ay lumitaw ang isang tulay na gawa sa iisang desperadong tanong, ang aming anak. Paano? Halos sabay nilang tanong sa isa't isa sa linya ng telepono. Isang nurse. Nauutal na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa pagkabigla. Hinagilap niya ako. Umamin siya. May nagbayad daw sa kanya para sabihing namatay ang anak natin. Isang mayamang babae. Tita mo, Silakbo. Sigurado ako. Habang nagsasalita si Hiraya, ang mga piraso ng impormasyon mula sa kanyang investigador ay mabilis na nag-uugnay sa isipan ni Silakbo. At ako, may nakita akong record. Sagot niya, ang kanyang boses ay mariin at nakapokus. 2 record, Hiraya, isang triplets, live, at isang single birth, deceased, isang kasinungalingan.
isang malaking cover-up. Ang kanilang mga salita ay nagbanggaan sa linya, hindi na bilang mga akusasyon, kundi bilang mga piraso ng isang masalimuot na puzzle na sabay nilang binubuo. Ang kanilang away, ang kanilang sakit, ay pansamantalang nawalan ng bigat. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang katotohanang ninakaw sa kanila. Buhay siya. Silakbo. Humihikbing sabi ni Hiraya. Buhay ang panganay natin. Alam ko, sagot ni Silakbo. Ang determinasyon ay tumitigas sa kanyang boses. At hahanapin natin siya. Habang sila'y nasa linya pa, isang dingang tumunog mula sa computer ni Silakbo. Isang email mula sa kanyang investigador. Ang subject, urgent. Saint Therese Adoption Records. Sandali, Hira. Huwag mong ibababa, sabi niya. Habang mabilis na binubuksan ang email, nakakabit dito ang isang scanned na dokumento. Isang lumang adoption paper. Binasa niya ng malakas ang mga detalye. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sanggol na lalaki, isinilang sa petsang. Pareho sila ni Hiraya na napabuntong hininga. Iyon ang araw. Inampon ng mag-asawang Renato at Elena Cruz. Cruz? Tanong ni Hiraya sa kabilang linya. Sino sila? Taga Maynila. Patuloy ni Silakbo sa pagbabasa. Mabilis na nag-scan ang kanyang mga mata sa dokumento hanggang sa makita niya ang isang tala sa ibaba. Ang mag-asawang Cruz namatay sa isang car accident 3 years ago. Isang buntong hininga ng sakit ang narinig niya mula kay Hiraya. Ang kanilang anak, naulila pala. At pagkatapos, nakita niya ito. Ang pangalan na ibinigay ng mag-asawang Cruz sa kanilang anak. Ang pangalan niya, Lan. Humina ang boses ni Silakbo. Ang pangalan niya ay Lino. Lino, isang simpleng pangalan, ngunit para kay Silakbo, ito ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa isang madilim na silid sa kanyang isipan. Isang pamilyar na pangalan. Silakbo? Anong nangyari? Tanong ni Hiraya. Nababahala sa kanyang pananahimik. Kailangan ko nang ibaba ito, Hiraya. Tatawagan kita ulit. Promise. Sabi niya bago pinatay ang tawag. Kaagad niyang binuksan ang database ng mga empleyado ng Montelirio Corporation. Ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib. Wag naman sana. Imposible. Nag-type siya, Lino. Ilang sandali. Lumitaw ang isang profile sa screen. Lino Cruz, intern, Research and Development Department. Isang litrato ang nakakabit sa profile. Isang binatang nakangiti ng alanganin sa kamera. Mga matang puno ng pangarap at kaunting takot. Mga matang pamilyar. Mga matang nakita na niya dati sa salamin. At sa ilalim ng pangalan, ang kanyang birthday at birthplace, Saint Therese General Hospital. Ang hangin ay tuluyang ninakaw mula sa baga ni Silakbo. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang lakas ay tila umalis sa kanyang katawan. Si Lino, ang tahimik na intern na laging nagtitimpla ng kanyang kape. Ang binatang minsan niyang sinigawan dahil natapunan siya nito. Mag-ingat ka sa susunod, baka hindi lang kape ang matapon mo, kundi ang buong karir mo. Si Lino, ang binatang nagpresenta ng isang proposal na puno ng potensyal. Ngunit basta na lamang niyang iwinaksi. Your ideas are amateurish. Come back when you have something worthwhile. Si Lino, ang sarili niyang anak, ang panganay niyang anak na lalaki. Araw-araw niyang nakikita, araw-araw niyang minamaliit, araw-araw niyang niyuyurakan nang hindi niya nalalaman. Isang malakas na sampal ng pagsisisi ang tumama sa kanya. Mas matindi kaysa sa pisikal na sampal ni Hiraya. Naninikip ang kanyang dibdib sa bigat ng katotohanan. Ang bawat masasakit na salita, bawat mapagmataas na tingin na ibinigay niya sa bata ay bumabalik ngayon sa kanya na parang mga kutsilyo.
Ilang minuto siyang nanatiling tulala, sinusubukang iproseso ang napakalaking kabalintunaan ng tadhana. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Kailangan niyang itama nga ito. Ngayon na, kinuha niya ang intercom. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang boses. Janice, patawagin mo sa opisina ko si Lino Cruz mula sa R&D. Now. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok sa pinto. Sir? Pumasok si Lino. Ang kanyang muka ay puno ng kaba. Marahil ay inaasahan na sesermunan na naman siya. Tumayo si Silakbo. Tinitigan niya ang binata. Hindi na bilang isang intern, kundi bilang kanyang nawawalang anak. Nakita niya ang bakas ni Hiraya sa mga mata nito at ang sarili niyang panga. Maupo ka, Lino, sabi ni Silakbo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kabila ng kanyang pagsisikap. Umupo si Lino. Naghihintay ng utos o sermon. Huminga ng malalim si Silakbo. Inihahanda ang kanyang sarili para sa pinakamahalagang pag-usap sa kanyang buhay. Lino, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga tunay mong magulang. Ang mga huling salita ni Silakbo ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng kanyang opisina. Tungkol sa mga tunay mong magulang, si Lino, na pumasok na may takot sa isang sermon, ay naiwang nakatitig sa lalaking kinikilala niyang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Ang kanyang isip ay blangko. Pagkalito ang unang pumasok. Sir, hindi ko po maintindihan. Patay na po ang mga magulang ko. Dahan-dahang umupo si Silakbo sa tapat niya. Hindi sa kanyang malaking silya bilang CEO, kundi sa upuan ng bisita, kapantay niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lino ang isang bagay na kakaiba sa mga mata ng kanyang boss. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi isang malalim, masakit na pagsisisi. Ang mga magulang na nagpalaki sa'yo, ang mag-asawang Cruz, ay mga bayani. Panimula ni Silakbo. Pinipili ang bawat salita. Minahal ka nila na parang tunay na anak, pero hindi sila ang iyong tunay na mga magulang, Lino. Sinimulan ni Silakbo na ilahad ang kwento. Ang kwento ng dalawang nag-iibigan, ng isang pagbubuntis, ng isang malupit na kasinungalingan sa ospital. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Lino ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa hindi paniniwala at sa huli, sa isang tahimik na pagkabigla. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong buhay ay unti-unting nadudurog sa harap niya. Imposible po, bulong ni Lino na pailing-iling. Bakit ngayon lang? Bago pa man makasagot si Silakbo, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang babaeng hindi pamilyar kay Lino. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag, isang halo ng sakit, pag-asa at pagmamahal na parang karagatan. Dala-dala nito ang amoy ng probinsya at ng dagat. Napatayo si Silakbo. Hiraya. Tumakbo si Hiraya mula sa Aplaya Calma sakay ng unang bus pa Maynila matapos ang kanilang pag-uusap. Ngayon, nasa harap na niya ang katuparan ng lahat ng kanyang panalangin at bangungot. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lino. Sa bawat guhit ng mukha nito, sa tindig nito, nakikita niya ang pinaghalong Silakbo at ang kanyang sarili, ang kanyang panganay, ang kanyang nawawalang anak. Walang salitang namutawi. Ang mga luhang matagal nang naipon ay bumuhos mula sa mga mata ni Hiraya. Dahan-dahan siyang lumapit sa binatang tulala at niyakap ito ng napakahigpit. Sa simula, nanigas si Lino. Ang yakap ay dayuhan, ang amoy ay hindi pamilyar. Ngunit naramdaman niya ang init, ang panginginig ng katawan ng babae, ang basang mga luha nito sa kanyang balikat. At sa isang iglap, isang bagay sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang kumilala.
Ito ay isang yakap na hinahanap-hanap niya buong buhay niya nang hindi niya namamalayan. Anak ko, humahagulgol na bulong ni Hiraya. Anak ko, patawarin mo si Mama. At doon, sa gitna ng yakap ng isang inang akala niya'y wala, ang pader na itinayo ni Lino sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Nang gabing iyon, isang malaking hapunan ang idinaos sa mansyon ng mga Montelirio, isang pagtitipon ng buong angkan para ipagdiwang ang pagbabalik ni Silakbo. Si Tita Imelda ay nasa gitna ng lahat, ang reyna ng gabi, tumatanggap ng mga papuri. Ngunit ang pagdiriwang ay biglang natigil. Bumukas ang malaking pinto ng dining hall. Pumasok si Silakbo, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kanan ay si Hiraya. Simple ang kasuotan, ngunit puno ng dignidad. At sa kanyang kaliwa ay si Lino. Ang kanyang mga mata ay may takot, ngunit may bagong determinasyon. Ang bulungan ay naging isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay napako sa kanila. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Silakbo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang yumanig sa buong mansyon. May mga tao akong gustong ipakilala sa inyo. Tumingin siya ng diretso kay Imelda na ang nangiti ay unti-unting naglalaho sa kanyang muka. Ito si Hiraya Sandoval, ang babaeng matagal ko nang minamahal. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. At ito, si Lino, ang panganay naming anak. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Silakbo, anong kahibangan ito? Sigaw ni Imelda. Napatayo. Huwag mong sirain ang pangalan natin dahil sa isang oportunistang babae. Oportunista? Tanong ni Silakbo. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tita, pag-usapan natin ang oportunismo. Pag-usapan natin ang St. Therese Hospital, ang isang nurse na nagngangalang Nelia at ang isang sanggol na ninakaw mula sa kanyang ina. Namutla si Imelda. Ang kanyang panlabas na anyo ng kapangyarihan ay nagsimulang gumuho. Wala akong alam dyan. Tanggi niya. Mayroon kaming record ng ospital. Mayroon kaming testimonya ng nurse. Mariing sabi ni Silakbo. Tapos na ang laro, tita. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Hinarap ni Silakbo ang buong angka ng Montelirio. Si Hiraya, si Lino, at ang 3 ko pang anak sa Aplaya Calma. Sila ang pamilya ko, sila ang buhay ko. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Tinatanggap niyo sila bilang Montelirio. O sa gabing ito, ako na mismo ang tatalikod sa pangalang Montelirio. Ang ultimatum ay binitawan. Ang katahimikan ay sumagot. Sa mga mata ng kanilang mga kamag-anak, nakita nila ang pagkabigla, ang paghusga, ngunit sa huli, ang takot na mawala, ang pinakamalaking asset ng kanilang pamilya. Walang kumontra. Naiwang nakatayo si Imelda, talunan at mag-isa. Ang kanyang kapangyarihan na itinayo sa mga lihim at manipulasyon ay gumuho sa isang gabi. Sa isang tahimik na silid sa mansyon, pagkatapos ng lahat ng gulo, ipinakita ni Hiraya kay Lino ang isang video call sa kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang 3 maliliit at mausis ang mukha. Kuya Lino? Tanong ni Bituin. Ikiniling ang kanyang ulo. Wow! Ang laki mo! Masayang sabi ni Sinag. Si Dalisay naman ay kumaway lamang ng mahina. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tinitigan ni Lino ang screen. Ang kanyang puso ay puno ng isang emosyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Ito ang kanyang mga kapatid. Ito ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng tawag, hinarap niya sina Silakbo at Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito, ngunit mayroon na ring bakas ng pagtanggap. Salamat po, bulong niya. Gusto ko po silang makilala. Pupunta po ako sa Aplaya Calma. Huminga ng maluwag sina Hiraya at Silakbo. Ngunit nagpatuloy si Lino, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pero, bigyan niyo po ako ng panahon. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata
ay puno ng kahinaan at katapatan. Hindi ko pa po alam kung paano kayo tatawagin. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Playa Calma ay pareho pa rin. Amoy alat, amoy kape, amoy kapayapaan. Ngunit para kay Hiraya Sandoval, ang bawat paghinga ay mas magaan. Ang bawat pagsikat ng araw ay mas makulay. Mula sa bintana ng kapetahanan, pinapanood niya ang isang eksenang dati sa kanyang mga panaginip lamang nagaganap. Sa dalampasigan, ang 5 pinakamahahalagang tao sa kanyang buhay ay magkakasama. Si Silakbo, na ngayon ay bihirang magsuot ng business suit at mas madalas ng naka-shorts at simpleng t-shirt, ay tinuturuan si Lino at si Sinag kung paano magpalipad ng saranggola. Ang dating hari ng boardroom na walang pasensya sa mga pagkakamali ay siya na ngayong matiyagang nagpapaliwanag kung paano salubungin ang hangin, kung paano dahan-dahang bitawan ng pisi. Si Lino, na sa mga unang linggo niya sa probinsya ay laging tahimik at nasa isang sulok, ay ngumingiti na ngayon ng maluwag. Ang kanyang tawa, na sa simulay alanganin, ay sumasabay na sa malakas na halakhak ni Sinag sa tuwing bumabagsak ang kanilang saranggola. Ang sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit bawat araw na kasama niya ang kanyang mga kapatid ay isang uri ng gamot. Sa tabi naman ng tubig, si Bituin at si Dalisay ay abala sa paggawa ng isang malaking sandcastle. Dinadala nila ang maliliit na timba ng basang buhangin habang si Hiraya ay naghahanda ng merienda sa isang picnic blanket. Isang pamilya. Hindi perpekto, puno ng mga pilat mula sa nakaraan, ngunit buo. Ibinaba ni Silakbo ang malaking bahagi ng kanyang mga responsibilidad sa Montelirio Corporation sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente. Natuklasan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa stock market, kundi sa dami ng mga ngiting nasasaksihan niya araw-araw. Natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagkontrol sa isang kumpanya, kundi ang kakayahang magpatawad. Una, sa kanyang tita Imelda, na ngayon ay namumuhay ng mag-isa sa ibang bansa, at pangalawa, sa kanyang sarili. Lumapit si Silakbo kay Hiraya at umupo sa tabi nito sa kumot. Inakbayan niya ito. Isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang kanilang katahimikan ay komportable, puno ng mga hindi na kailangang sabihing salita. Naalala mo ba? Bulong ni Silakbo. Noong una akong dumating dito, akala ko isa itong bilangguan. Ngumiti si Hiraya. At ngayon? Ngayon, sabi ni Silakbo, habang tinitingnan ang kanyang 4 na anak na naglalaro. Alam kong ito pala ang aking kalayaan. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at pagmamahal na dumaan na sa apoy. Patawarin mo ako, Hira, sa lahat ng taon na nasayang, sa lahat ng sakit na idinulot ko. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko noon. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang pisngi. Matagal na kitang pinatawad mo, at patawarin mo rin ako sa hindi ko paglaban para sa atin noon. Mahal kita, sabi ni Silakbo. Mga salitang simple, ngunit may bigat ng 6 na taon ng pangungulila. Mahal din kita, sagot ni Hiraya, at sa kanilang halik, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng tamis ng pangalawang pagkakataon. Maya-maya pa, tumakbo palapit sa kanila si Sinag. Kuya Lino, ang galing mo. Ang taas na ng saranggola natin. Lumapit si Lino, ang mukha'y puno ng pawis, ngunit nagliliwanag sa saya. Tumingin siya sa saranggolang matayog na lumilipad sa asul na kalangitan. Tinulungan niya ako, sabi ni Lino. Sabay tingin kay Silakbo. Mayroong isang sandali ng katahimikan. Lahat sila ay nakatingin kay Lino. Naghihintay. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso kay Silakbo. Isang maliit na, nahihiyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinulungan po ako ni Papa.
ang salitang iyon. Papa, para kay Silakbo, ang salitang iyon ay mas matamis pakinggan kaysa sa tunog ng bilyon-bilyong pisong pumapasok sa kanyang kumpanya. Ito ang tunog ng paghilom. Ito ang tunog ng pagiging buo. Naramdaman niyang may namuong luha sa kanyang mga mata at hindi niya ito ikinahiya. Niyakap niya si Lino, isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi at walang hanggang pagmamahal. Isang yakap ng isang ama para sa kanyang panganay na anak. Pinanood ni Hiraya ang eksena. Ang puso niya'y umaapaw sa kagalakan. Niyakap niya ang tatlo pa niyang anak na lumapit na rin. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran, nagpinta ito ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Doon, sa dalampasigan ng Aplaya Calma, isang pamilya ang magkakasamang nakatayo, nakayakap sa isa't isa, pinapanood ang pagtatapos ng isang araw at ang simula ng kanilang walang hanggan. Ang tahanan ay hindi isang lugar, ito ay isang pakiramdam. At sa wakas, lahat sila ay nakauwi na. At dito po nagtatapos ang kwento ng Ang Silakbo ng Puso. Isang kwentong nagpapatunay na gaano man katigas ang isang puso, kayang-kaya itong palambutin ng wagas na pag-ibig ng isang pamilya. Ang tunay na aral ng ating kwento ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad sa iba, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa ating sarili. Ipinakita nito na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong pinipili nating mahalin, alagaan, at ipaglaban. Ang bawat pagkakamali ay isang pagkakataon para magsimula muli. At ang tunay na tahanan ay matatagpuan kung nasaan ang mga taong buong pusong tumatanggap sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin ng inspirasyon at aral ang inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Silakbo at Hiraya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!